Kumusta at maligayang pagbabalik sa pagbubunyag ng pahayag. Ngayon, mayroon tayong isang bahusay na misteryo na tinatawag king misteryo ng koma. Kakaiba pakinggan, pero nariyan ang hindi kapanipaniwalang pagbubunyag ng layunin ng kuwit na sinusundan ng salitang at. Abo inihayag ko ito, ilang taon na ang nakalilipas sa aming pangunahing channel, ang Ministry Revealed, at nagdadala ito ng mas malalim na pag-unawa sa propesya. At ngayon, habang tinatalakay natin ito, ipapakita ko ito sa inyo. Batay, ang matagal na nating itinuturo na siyang pahayag sa 2 Korinto, 12 na ang katapusan ng mga araw ay tunay na isang panahon ng 14 na taon at hindi 7 taon, gaya ng nasabi na sa ating lahat. Naunawaan mo na ang katapusan ng mga araw ay nasa Lucas bago ang kabihasnan, kay Marcos sa kalagitnaan ng kabihasnan, at kay Mateo pagkatapos ng kabihasnan. Na ito ay sa loob ng 14 na taon, gaya ng makahulang pananaw na hinabi ni Pablo sa 2 Korinto Kabanata 12. Ngayon ay naunawaan mo na yan. Ipapakita ko ito sa inyo sa 3 halimbawa ngayong gabi, ang kwit at paghahayag na ito, at kung gaano ito kalakas magbigay sa inyo ng mas malalim na paghahayag. At magsisimula tayo rito mismo sa Lucas Kabanata 12 at bubuin ko ito sa pre-trib, mid-trib at post-trib. Mga larawan ng pagdating ng Panginoon at ng bago, kalagitnaan at pagkatapos ng panahon, panoorin kung ano ang nakasaad dito. Sa Lucas Kabanata 12, makikita natin ang dakilang bahaging ito ng banal na kasulatan. Muli, propesya. Pinag-usapan natin ang mga nangyayari noong mga panahong iyon sa Lucas Kabanata 12 at tandaan. Kung hindi ko sasabihin kung anong kabanata ako naroroon, tumingin ka lang sa kanan sa Lucas Kabanata 12 sa talata 35. Ito rin ay isang propetikong larawan ng Panginoon na nagpapaalam sa isang grupo ng mga tao na maging handa pagbalik niya mula sa kasalan. Na kapag siya'y kumatok at agad nila siyang pinagbuksan, siya'y lalabas at uupong kasama nila, maglilingkod sa kanila at kakain na kasalo nila. At pagkatapos ay makikita mo na mayroong pangalawang pagbabantay at pangatlong pagbabantay. Nagturo na kami tungkol dito. Ito ang unang grupo ng tagapagbantay na sinabi niyang magiging handa pagbalik niya mula sa kasal, na nangangahulugang malamang na sila ay bahagi ng grupo ng nobya bago ang tribo, ngunit sila ay pinili ng Panginoon upang manatili at maglingkod sa Kanya. Kaya ipinapaalam niya sa kanila at ipaalam niya ito ilang sandali bago mangyari ang pre-trib. Nagturo na rin kami tungkol dito sa mga nakalipas na taon. Kaya ano ang nakikita mo rito? Ipinapaalam niya sa unang watch group na pupunta siya sa isang kasal, pero para maging handa pagbalik niya, ayos lang, ibig sabihin may pre-group wedding group at may natitira pang grupo para maglingkod sa Panginoon. Makikita mo kung bakit mahalaga ito. Sa Lucas Kabanata 20, makikita natin ang larawang ito kung saan ang babae ay nakapag-asawa ng 7 lalaki. Namatay sila at pagkatapos ay nagpakasal, namatay at pagkatapos ay nagpakasal. At tinatanong nila ang Panginoon sa langit kung sino ang magiging asawa niya. At sinabi ng Panginoon sa Lucas 20, versikulo 34, ang mga anak ng sanglibutang ito ay nangagaasawa at ipinapaasawa. Datapuwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay ay hindi nag-aasawa o pinapapaasawa. Okay, kapantay sila ng mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, ang mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ngayon, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magpapakita sa iyo niyan. Ipinapakita nito na hindi lamang mayroong pagkakaiba sa pagitan ng accountable at ng muling pagkabuhay ng mga patay, kundi ang wakas ay nangangahulugan din ng karagdagan sa. Ito ay sinambagiwalay bilang karagdagan sa, ibig sabihin ay mayroong dalawang bagay na nangyayari, dalawang bahagi ng mga tao. May mga taong itinuturing na karapat-dapat. Ito yung mga pre-trib na pupunta sa kasalan ng mga hentil bago ang trib. Yung mga bahagi ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay ay ang mga nakita natin na kinakausap niya sa Lucas Kabanata 12 nang kausapin niya ito sa talata 35, 36 upang maging handa pagbalik niya galing sa kasalan. Dalawang grupo at makikita mo lamang ito sa Ebanghelyo ni Lucas at sa kwento ni Lucas tungkol sa babae kasama ang kanyang 7 asawa. Magkaiba ang makikita mo sa Marcos at Mateo. Sa katunayan, itinuro lang namin ang tungkol sa mahalagang pagkakaiba sa huli o sa pangalawang turo.
Kaya nakikita mo rito na may dalawang grupo na konektado sa pre-trib na ito, ang mga pinabilang at karapat-dapat na pre at ang mga mananatili upang maglingkod sa Panginoon. Makikita natin sa Lucas Kabanata 21, versikulo 36, kaya't mangagpuyat kayo at magsipanalangin kayong lagi upang kayo'y maging karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang kayo'y makatayo sa harap ng Anak ng Tao. Sa lahat ng mga ebanghelyo, sa mga sinoptikong ebanghelyo ni na Lucas, Marcos, Mateo, bago ang trib, kalagitnaan ng trib, pagkatapos ng trib, ito ang talata bago ang trib ng buong kwento ng ebanghelyo. Lucas 21:36. At sino-sino ang mga pupunta bago ang trib na mamimiss ang pagtakas sa lahat? Iyon ay yung mga itinuturing na karapat-dapat. Iyan ang kasal na pupuntahan ng Panginoon. At sa Lucas Kabanata 14, tingnan ang makikita lamang natin sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa Kabanata 14 ay makikita natin ang isang kwento ng isang kasalan na sinundan, tulad ng isang kasalan na sinundan ng isang piging. Kaya ang matutuklasan mo ay sa Lucas 14, ang talinghagang ito ng piging ng kaslan na sinundan ng talinghaga ng dakilang piging ay isang larawan ng kaslan bago ang trib. Na ang grupong ito bago ang tribo ay dadalhin at ang piging na ito na pinag-uusapan pagkatapos ay para sa grupong ito ng mga nalabi. Ang sabi niya sa Lucas 12, pagbalik niya galing sa kasalan, makakakain siya kasama niya. At paano natin ito nalalaman? Tingnan ninyo kung sino, tingnan ninyo kung ano ang kanilang gantimpala, sapagkat ikaw ay gagantimpalaan sa pagkabuhay na maguli ng mga matuwid. Ito ang mga makikibahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Alam mo ba na walang piging ng kasalan, walang kwento ng kasalan sa Ebanghelyo ni Marcos? At sa Ebanghelyo ni Mateo, may isa pang uri ng kwento ng kasal dahil ito ay ang kwento ng mga Hudyo pagkatapos ng tribo, ngunit walang piging ng kasalan. Matatagpuan lamang iyan sa Lucas. Nakikita mo ba kung bakit? Dahil nariyan ang pre-trib at nariyan ang mga nalabi mula sa kanila na pinili upang manatili at maglingkod sa Panginoon. Sino ang makikilahok sa muling pagkabuhay ng mga matuwid? Kaya mo nakiating quit. At kasama ang kwento ng babae, kasama ang 7 asawa at ang paglalarawan na ibinigay para sa dalawang magkaibang uri ng tao, ang mga bago ang tribo at ang mga pinili mula sa kanila upang manatili at maglingkod sa Panginoon na makikibahagi sa muling pagkabuhay ng mga patay. Talagang hindi ka panipaniwala. At makikita mo kung sino sila rito sa Apokalipsis 2, simula sa talata 8, kasama ang simbahan ng Smyrna. Ito ang mga taong dadaan sa kapighatian. Ang ilan ay papatayin, ang ilan sa kanila ay ibibilanggo, at ang kanilang gantimpala ay hindi sila masasaktan ng ikalawang kamatayan. Sino ang mga hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan? Pahayag 24, ang mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo sa Diyos na hindi sumamba sa larawan o marka nito ay binuhay para magharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Ang ibang patay ay hindi nabuhay muli. Ang grupong ito lang ang muling binuhay para maghari kasama nila sa loob ng 1,000 taon, ang unang pagkabuhay na mag-uli. Tingnan ang bersikulo 6, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ito ang grupong akala ng lahat ay mabubuhay muli bago ang tribulasyon para maghari kasama ni Kristo. Pero sinasabi rito na ang mga saksi lang ni Kristo noong kapighatian na nag-alay ng buhay ang makakasama sa unang pagkabuhay para maghari kasama niya. Kita mo, nariyan ang pangalawang grupo. Yan, nakikita mo, ito ang quit at iyon ang nagpapaiba doon. Ito ay isang kwento ng dalawang bahagi, ng dalawang magkaibang grupo ng mga tao na bahagi ng pre-trib. Ngunit ang isa pang bahagi mula sa kanila ay piniling manatili at maglingkod. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isa pang halimbawa, ang pangalawa, at ang isang ito ay konektado sa malaking karamihan ng kalagitnaan ng tribo. Narito tayo sa Apokalipsis, Kabanata 7, versikulo 9, ang lubhang karamihan sa kalagitnaan ng tribo, at nakikita ninyo ang mga nakatayo sa harap ng kordero na nangadaramtan ng puting damit at may mga kuwit at may mga palad sa kanilang mga kamay. Ito rin ay dalawang grupo ng mga tao, yung mga puting damit. Tingnan mo ito. Sa Apokalipsis Kabanata 6, magkakaroon ng mga taong mamamatay sa panahon ng kapighatian, hindi bilang mga saksing naglilingkod sa Panginoon na nakita natin sa unang grupo ng mga manggagawa, kundi bilang mga taong hindi kunin ng marka at iba pa.
Sino ang mamamatay sa panahon ng mga seal? Marahil kahit ilang, mga 300 milyong tao sa panahong iyon, ngunit hindi lahat ng nagpapahayag ng kanilang pananampalataya na lalapit kay Kristo sa panahon ng kapighatian ng mga tatak ay mamamatay. Ngunit ang mga gumagawa nito, sabi nga, ay binibigyan sila ng mga puting damit at sinabihan na maghintay hanggang sa dumating ang iba pa nilang mga kapatid tulad ng ginawa nila. Ito ang mga nakasuot ng puting damit. Ito ang mga namatay noong panahon ng mga tatak at makakasama ng Panginoon sa kanyang pagparito sa kalagitnaan ng tribo, sa gitna ng tribo. Ngayon panoorin mo ito. Sino ang mga may hawak na palad? Dahil si Lucas ay pre, si Marcos ay mid, at si Mateo ay post, sa susunod, ipakikita ko ito. Ang pagpasok sa Lucas ay larawan ng pagdating niya pagkatapos ng kasalan. Sa Marcos naman, ito ay larawan ng pagdating ng Panginoon sa dulo ng mga tatak sa gitna ng tribulasyon, ang lubhang karamihan. At sa dulo ng Mateo ay ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon na pababa ng may mga paa. Darating yan sa isang paparating na turo, pero nakikita mo ba ito rito mismo? Sa matagumpay na pagpasok sa Marcos 11, talata 8, makikita natin, at inilatag nila ang kanilang mga damit sa daan, at ang iba ay pumutol ng mga sanga mula sa mga puno. Ang salitang ito para sa mga sanga mula sa mga puno ay ginamit lamang ng isang beses at ito ay nasa Ebanghelyo ni Marcos. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga sanga ng palma na iwinagayway ng mga buhay ay siyang propetikong larawan. Yan ang pagpunta mo rito. Slash yung mga sumisigaw, nagpuputol ng mga sanga at kumakaway ng mga sanga, umiiyak. Hosana sa kataas-taasan sa pagdating ng Panginoon, sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak. Pagdating niya para sa madla, ito ang mga namatay noong panahon ng mga selyo at ang mga buhay na may hawak na palaspas. Kamangha-mangha at hindi ka panipaniwala ito pag nakita mo na. Ngayon, ipakikita ko ang bago at pagkatapos ng trib. Panoorin kung ano ang mangyayari dito. Kaya ito ay nasa humigit kumulang 10 at kalahating taon mula sa kalagitnaan ng mga trumpeta hanggang sa katapusan. Panoorin kung ano ang mangyayari hanggang sa huli, hanggang 14 na taon. Ito ang hindi nakukuha ng mga tao, di ba? Ito ang pinakamalaking bagay na pinag-uusapan ng mga tao at hindi nakikita. Sabi sa Pahayag 12, versikulo 14, lumipad ang babae patungo sa ilang, kung saan siya inaalagaan sa loob ng isang panahon, kuwit at mga panahon, kuwit at kalahati, ha? Tingnan ang una sa pagitan ng oras at mga panahon. May katapusan ba? Pero kapag pumunta ka sa Daniel Kabanata 12, talata 7, sinasabi nito na gaano katagal ito magiging tama? Dahil si Satanas ay inihagis na, ang hukay ay bukas, ang halimaw ay bumalik na. Nasa kalagitnaan ito ng mga trumpeta. Ito na ang pinakamasayang panahon kailanman. At sumisigaw siya hanggang kailan ito mangyayari. At sinabihan siya sa Daniel 12, talata 7 na ito ay magiging sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati. Mapapansin mong walang katapusan dito. Ibig sabihin, 1, 2 at kalahati lang ito. Kaya nasa Daniel 12, 7, 2 at kalahating taon na ito. Ngunit sa Apokalipsis Kabanata 12, ito ay isa dagdagan ng 2 dagdagan ng kalahati na katumbas ng 3 at kalahating taon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang halimbawa nito. Kung wala ang salitang at, mayroon kang 1, 2, 3, 4, 5 at kalahati ay magiging 5 at kalahati. Kung mayroon kang salitang at, mayroon kang 1 at 2 at 3 at 4 at 5. At ang kalahati ay magiging 15 at kalahati. Kita mo parang diretsong pagbibilang lang ito. At pagkatapos sa dulo, iyon ang numero. Ito ay pagdaragdag, 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 pagdaragdag. Iyan ang pagkakaiba na nangangahulugang ang mga lalaking ito ay tatakas patungo sa ilang hanggang sa katapusan ng 14 na taon. Ngunit ang Panginoon ay babalik pababa sa bundok ng mga olibo pagkatapos ng 2 at kalahating taon na nangangahulugang may 1 taon na lamang na natitira para sa kapighatian. At kaya nangganat nung makikita sa Pahayag 10, versikulo 7, na sa sandaling tumunog ang 7 anghel, ang hiwaga ng Diyos ay natatapos na. At tingnan ang sinasabi sa Daniel 12 na sa sandaling matapos ang 2 at kalahating taon na iyon, ang lahat ng bagay ay matatapos. Dahil ang Panginoon ang bumababa sa bundok ng mga olibo sa tunog ng 7 trumpeta, lahat ng nasa langit at nasa lupa ay kanya na ngayon.
Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naghahari na ngayon at dumating na ang panahon ng kanyang puot. Dumating na ang panahon ng kaniyang puot. Ito ang Zacarias Kabanata 14 kung kailan bumababa ang Panginoon sa bundok ng mga olibo para sa huling ika-14 na taon upang dalhin ang pagkawasak laban sa lahat ng mga kaaway. Ako sa ngayon,